Kristo Jesus ang wika, bagaman nasaan yung Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ang pagkakapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya yon, yung anyong Diyos. Nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Eh kung si Kristo daw po ay Diyos, bakit may laman? Ba't may laman at buto? Eh kasi kumuha siya ng laman at buto eh. Pakinggan mo. Filipos 2:6. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Si Kristo Jesus ang wika, bagaman nasaan yung Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ng pagkakapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya yon, yung anyong Diyos. Nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. O, natural, nakitulad siya sa tao. Paano ka makakatulad sa tao kung di ka maglalagay ng laman at buto? Di ba? O, kaya, naglagay siya ng laman at buto. Bakit? 1:14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao, verbo. Nagkatawang tao, natural. Nagkatawang tao. Di magkakaroon ng tao. Alin ang tao? Yung katawan. Eh, mga Iglesia ni Cristo, tinaunan lahat eh. Kasi minsan, sa trabaho namin, nung naririnig ko akong yung nag-uusapan sila tungkol sa Bible. So, magkaiba sila ng reliyon. Yung isa, ang paniniwala na si Kristo raw ay tao. Yung isa naman, si Kristo ay Diyos. Ngayon, pareho sila kasi may basihan eh. Ang gusto ko sana itanong sa inyo, Wala si Kristo. Yung pareho sila may basihan. Kasi ang sabi nung isa, Pagka nagtatalo ang dalawang bagay, maaari yung isa totoo, yung isa mali. Sigurado yung isa mali. Maaari naman parehong mali. Pero never na parehong tama. Kasi kung parehong tama, hindi magtatalo. Pero parehong mali, pwedeng magtalo. Isang tama, isang mali, pwedeng magtalo. Never na parehong tama, magtatalo. Kasi yung tama, iisa yun eh. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Yung sinasabi mo, mareho silang may batayan, maaari nagpapanggap lang yung isa na siya may batayan. Pero in reality, wala siyang batayan. At alam mo kung sino walang batayan doon? Yung nagsasabi si Kristo'y tao. Kasi ang sabi niya, si Kristo raw ay nagkatawang tao, kaya sabi niya, tao si Kristo, maliwanag daw. Tao. Pero ba naman tao magkakatawang pag tao? Malaking kalukuhan yun. Kaya nagkatawang tao, hindi tao. Para ganito, ikaw, nagdamit babae, nag-anyo kang babae. Babae ka ba? Ay, paano, Brother Eli, di ba si Kristo ay anak ni Maria? Oo. Si Maria daw tao. Oo, tama. So, ibig sabihin, si Kristo raw tao rin dahil anak siya ni ano. Alin ang anak ni Maria? Alin ang tao? Si Kristo, sabi nila. Hindi si Kristo, yung katawan. Yung katawan po. Oo, nagkatawan tao eh. Alin ba tao? Yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Parang ganun nga eh. Ikaw, nagdamit babae ka na ba nun? Hindi po. Yung damit mo lang ang babae, yung anyo mo. Pero kung masubuan man kita, mapapatunayan ko hindi ka babae, di ba? Ganun lang si Kristo.
nagkatawan tao. Hindi naman sa tao. Pakinggan mo. Sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5, patuloy hanggang 9. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, ay hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay, Hindi yun ang hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Na siya, nung umpisa, nasaan yung Diyos, pero hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kita mo, yung anyong Diyos, hinubad niya, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Tao ba yon? Meron ba naman tao nakikitulad pa sa tao? Tao ka na nga. Kaya nga nakitulad sa tao, hindi siya talagang tao, nasaan yung Diyos siya. Di ba? Hinubad niya yung anyong Diyos, nakitulad siya sa tao. Paano siyang nakitulad sa tao? 1:14, nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang verbo. Niliwanag muna bago nagkatawang tao Nang pasimula, siya ang verbo suma sa Diyos, ang verbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang verbo, na ano? Na Diyos. Diyos ba o hindi? Diyos po. Diyos, nagkatawang tao. O ano ngayon ang usapan doon? Wala namang usapan doon. Diyos naman talaga, nagkatawang tao. Ang tanong, nung magkatawang tao ba, nawala ba ang pagka-Diyos? Basa, pakinggan mo sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nung mahayag siya sa laman, nung magkatawang tao siya, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. In Him dwelleth the fullness of Godhead in the body. Sa kanyang katawan, doon sa tao, nandun nakatahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Alam po ninyo itong sa sitas na tao si Kristo, ang talagang ang binabasa po sa amin yan, lagi, yung nakalagay si Maria kasi sabi, ano ang dinadala ni Maria? Siya'y nagdadalang tao. Yan. Yan po ang isang binabasa. Tapos, Juan 8:40, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Yan po ang laging sinasabi sa amin. At saka yung mga nababasa na anak ng tao. Yan, yung mga binabasa minsan na sitas na gano'n. Pero ito po, Brad Eli, katulad nga nito, ang hirap po talaga kasi nakondisyon na yung utak na hanggang doon lamang. Itong, ang anilinaw po nitong mga katulad itong napariritong nasa laman. Napakaliwanag. Hindi naparitong nasa laman. Si Brad Eli, kaya nga po ang ginawa ng mga ministro, ang ginawa nila, siniraan na lang kayo ng siniraan sa mga kapatid. Kaya ngayon, ang mga napakahirap pong mag-imbita ngayon ng mga INC. Ang totoo nga ho niyan, katulad dito lang sa akin, meron akong anak na nung mag-COVID, nagpunta rito sa akin dahil nag-abroad yung asawa, yung apo ko nandito. Pagdating ng ganito, hindi mo maanyayahan. Minsan nga, masakit sa kalooban kasi nga, ano na sila, na brainwash. Ako mismo, Brad Eli, bakit ako natatakan noon na naniniwala ako na si Kristo ay tao? Ipinaglalaban ko pa ng debate nung high school ako. Kasi po, mula pa sa pagkabata namin, may pagsamba ng kabataan, ano po ang ginagawa sa amin? Nagagalit nga ako nung pag sinasabi ni brainwash kami, pero mga dati kong kasama dyan, ganito ang ginagawa sa amin noon. Sa pagsamba ng kabataan, sasabihin ng guro sa pagsamba ng kabataan, ang teksto ay question and answer, pero siya rin lang ang nagtatanong, siya rin ang sumasagot, sumusunod lang ho kami. Para bang brainwashing talaga ang dating na hindi mo naman namamalayan dahil bata ka.
nagagalit ka pa nga dahil sabi mo may sarili kang isip. Pero ano si Kristo? Tao. Yan. Sino ang kanyang ina? Si Maria. Sino ang sugo sa huling araw? Ganyan po, Brother Eli, ang style. Sa mga bata pa lang yan. Ngayon, habang tumatanda ka naman, ang iniuutos din, laging gano'n, ang tinuturo din, lagi pong gano'n na ano ang kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ngayon, Brother Eli, ako ang talagang concern, paano maaakay itong mga ito na makapakinig sa inyo eh. Kasi sigurado, Brother Eli, sigurado ko, pag nakapakinig po sa inyo ang mga iglesia ni Kristo, sigurado po mamamangha sila eh. Meron palang mga talatang ganito. ang diliwanag na bumaba akong galing sa langit, nasa espiritu. Brother Eli, talagang nakakaano eh. Hindi ko nga malaman kasi kung paano may share. Ang magagawa lang talaga mag-anyaya, pero talagang naka-brainwash na sila sa ganun eh. Bakit? Kasi nga po, ang ginawa nga sa kanila, actually sa totoo lang, Brother Eli, ang aral talagang nakapagpatibay dyan. Yung sila lamang ang maliligtas. Kaya once na nagbigay ka ng ibang mga talata sa Biblia, parang hindi na ikaliligtas eh. Parang hindi na, samantalang, itinuro rin naman nila na Biblia lang ang dapat na maging saligan. Pero ngayon, kagaya nga na sinabi ninyo, talagang pinipili na lang nila. Napakaganda po nito. Kaya nga sa akin noon, Brother Eli, kasi napakahirap talaga silang kumbinsihin eh, na manood, makinig sa inyo dahil sa sobrang ginawang paninira sa inyo, Brother Eli. Katulad nga sa kapatid na alam niya kung paano pinagagawa niya. Kapatid na Cesar, magtuloy pa rin kayo ng pag-aanyaya kahit na ayaw nila. Anyayahan natin, magawa natin yung ating patungkulan sa mahalin pati ang ating mga kaaway, no? Ako naniniwala yun ang kapatid na yun, si kapatid na Antonio, kasama ako sa dumudurog sa pagkatao mo. Ito mo, sa himala ng Diyos, si Pablo, mag-uusig ng iglesia eh. Pero naanib siya sa iglesia ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi natin matatawaran ng magagawa nun, kapatid na Cesar. Ako naniniwala na pag naipapansin natin yung mga talata na kailanman di binasa sa kanila. Kaya paghandaan mo, magbukas kung loloobin, kapatid na Cesar, papakita ko sa inyo mga ebidensya na kahit kailan hindi pwedeng maging totoo ang iglesia ni Manalo. Dahil sa aral nila, na mismo yung aral nila, nagka-kontra-kontra ng napakatinding kontra. Mabulgar yan sa mga tao, mag-umpisa bukas. Hindi ang layo natin ay manira. Ang layo natin ay maghayag ng totoo na pilit na itinatago at ninanakaw ng mga pastor sa mga tao. Yung katotohanan ninanakaw. Eto, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang pagkatatag ng iglesia ni Manalo, hindi 1914. Yan bang katotohanan na yan? Isasabihin ba ni Manalo yan? Hindi. Pero magpapakita ako sa inyo ng mga ebidensya. Hindi 1914 nag-umpisa yan para sabihin natupad ka kagaya ng pagkatuparan ng hula na nagkagera ng 1914. Kaya 1914 eksakto natatag ang iglesia ni Manalo, July 27. Ayun. Pati yung petsa, nakakahikayat yun eh. July 27, narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. July din ng 27 ang unang digmaang pandaigdig. Kaya tamang-tama sa hula. Mga panatiko sa Iglesia ni Cristo. No? Makinig kayo bukas. Papakita ko sa inyo ang mga kasinungalingan at ang mga katotohanan na naipagkait sa inyo at ang mga kasinungalingang ipinaniwala sa inyo ng Iglesia ni Manalo.
Yan ang ating pag-aaralan bukas. Salamat kapatid na Cesar.